po ulit tayong home service na dual na stand fan. Ayan po. Ang problema po nito mga idol ay mahina po siyang umikot. Tapos yan patigil-tigil at umuugong lang. So atin muna pong itesting. Nakasaksak na po ang kanyang power cord sa saksakan. Pipihitin ko po ang kanyang pinaka rotary switch dito sa taas. Ayan o. Hindi umikot ang kanyang LC. Pero ang motor naman po niya ay umuugong. Ayan, number 2. Hindi rin. Number 3. Hindi pa rin po tumakbo o umikot ang kanyang pinaka-LC. So yan, akin muna po itong ibababa muna po dito sa baba. Dito ko po ito titingnan. Akin muna po tatanggalin po itong mga screen, LC, saka cover po ng motor. So yan, update ko po kayo mamaya. Ito po ang motor ng dual na stand fan. Ito po katunayan po mga idol, ito po yung aking na-repair na rin po itong dual na ito. Ayan po. Kaya nga lang po, medyo matagal na rin. Ayan. Narito po yung aking iniiwan ng pinaka-warranty. Ayan o. Ayan. Ito po ay ginawa ko nung November 13. Ayan. 2024. Ayan. Ayan po. Dahil pag po ako naggawa, akin po nilalagyan ng pinaka-date para yung binigay ko sa kanilang warranty ay ginagampanan ko naman po dahil ako naman po may cellphone number na iniiwan po sa kanila. Ayan. Kaya po ngayon tumawag uli sa akin ang aking suki ay meron daw po uli ipapagawa. Ito nga po. So ating titingnan muna po ito. Ayan. Kung iikutin nyo naman po ang ang pinaka-shafting niya po, ayan o. Naman po, malambot pa yan o. Malubay pa. Parang ayos na ayos pa po ang pinaka-busing niya, yan o. Busing shafting. Freewheeling pa naman po, ayan o. So ito yung akin muna pong tatanggalin ng tornilyo dito sa capacitor. Ayan. Ito muna po ang una kong chichikin. Itong pinaka-linya ng capacitor. Para makita natin ang pinaka-problema. Ayan. Tanggalin ko muna po ang pinaka-electrical tape nito. Saka itong kanyang pinaka-close-in wire connector. So yan, natanggal ko na po ang pinaka-electrical tape niya. Yan. Tinanggal ko na po ang connection ng capacitor niya. Ang capacitor pong ginamit dito 2UF. Ayan. Ito po yung aking titester mamaya. Hindi ko na po tinanggal itong pinaka-close-in wire connector. Dito ko na lang po titester sa power cord niya. So ayan, naka-set po ang aking tester sa times 10. Ayan, calibrate muna po natin. Tusok ko muna po ang test probe dito po sa power cord niya. Ayan. Tapos pihitin ko po itong kanyang rotary switch number 1. Ayan, number 1. Tapos number 2. Ayan. Pumalo po. May resistance po ang kanyang 1, 2, 3. Ayan o. Ini-off ko muna po. Testing uli po natin. Number 1. Number 2. Number 3. So ayan. Meron po. I-off ko uli. Ayan. Tapos dito naman po ang ating testerin sa linya po ng capacitor niya. Ayan. Tusok ko po dito ang dalawang test probe. Ayan. Pumalo po siya. Ayan. Ibig sabihin po ay good po ang motor. Ayan. So, sunod naman po natin, i-tester po natin itong capacitor. Ito po ay 2UF. Atin pong iset ang aking tester sa type 1K. Ayan. Tusok po ang dalawang test probe dito sa linya ng capacitor. Dalawa. Ayun. Ay, wala na. Sira po ang capacitor nito. Sira ang capacitor. Kapalitan ko ng capacitor. Ito po ang bago. Ito naman yung luma niya.
sa aking suki. Sinabi ko muna kung anong problema bago natin gawin para alam ng ating customer ang problema ng kanyang pinagagawa. Ayan. Atin muna po lagyan ng ano yan, ang pinakalangis. Ito pong ano, likod at saka harap ng pinaka-shafting bushing niya. Ayan, binuksan ko na po yung cover dito sa kanyang pinaka-gear. Ayan, ikot-ikotin po natin ang shafting nito. Lagyan po ulit ang pangharap na housing na may bushing ng cover ng motor. Paglaruan po natin para maging freewheeling po at pumasok po ang langis sa loob. Nilagyan na naman ng langis. Ayan, inikot-ikot. Ayan, ayos na. Ayan, freewheeling na po yan. Ayos na yan. Tapos, lagyan naman po natin ng grasa. Ang gear niya. Lagyan po natin ito ng paikot. Ang mga ngipin ng gear. Ayan. Lagyan natin ng grasa po yan. Para maganda tumulas. Pati po itong pinion na may gear na ngipin sa baba. Lagyan din po natin ng paikot. Ayan, lalagyan na. Tapos ilagay po natin dito sa kanyang lalagyan ng gearbox. Suksok po natin. Ayan, lagyan ng ayos. Tapos ito natin ang grasa. Ilagay po natin sa lalagyan. Sayang din ito. Tapos, magpunas muna ng kamay at madulas. Tapos ito namang cover ng gearbox. Ating pispisan na konti. Lagyan po natin ito ng tornilyo. Lagyan po natin ang dalawang tornilyo. Ang pinaka-cover ng gearbox. Ayan. Yan, sa mga bago pong napadaan po sa aking munting channel, baka naman po pwedeng hilingin ko po ang inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Maraming salamat din po sa mga silent viewers, organic viewers. Ayan. Ito, atin namang lalagyan naman ng kapasitor. So yan mga idol, lalagyan ko na po ng electrical tape. Yan, ito. Pasensya na po kayo, hindi ko na pinakita para hindi po tayo humaba ang video. Tapos dito ko po ito ilalagay. Alasin ko muna po ito. Matigas pala po ito Ito ko na lang po ito ilalagay sa nilo ko po dito. Tapos ating lagyan na po ito ng cable tie. Lagyan muna po ako dito ng cable tie. Ayan. Lagyan po natin ito. Itong wiring na ito ng isang cable tie para malinis po ang ating pagkaka-wirings. Ayan. Ating ialay na konti para medyo sumintro ang kanya shafting. Ayan, dito sa taas, sa baba. Ayun, okay na. Aking muna pong titistingin kung iikot na ba siya. Ayan, aking muna pong steady. Titingnan kung nagbago na ba siya at kung nagawa natin. Iting ko po ang kanyang switch number 1. Ayan, umiikot na po siya Ayan malakas po, hindi ko kayang pigilan ang kanyang pinaka shafting. Base medyo makapal din ang kanyang pinaka stator. Ayan, number 1 lang po yan number 2. Ayan, mas lalong bumilis po. Talagang hindi na kayang pigilan sasaktan talaga ang daliri mo. Samantalang yung medyo manipis ang pagka-stator, kayang pigilan. Ito talaga yung malakas din, mabilis. Number 3.
So yan mga idol, nasa part na po tayo ng final testing. Yan. Ating pong ititesting itong aking ginawa na dual na stand pan. Medyo madali po ang sira nito, kaya nga ano pala po ito, mapalagang ilisin ito. Dahil medyo malaki na po ang butas ng pinaka-ilisin niya. Kaya ginawa ko po ng paraan. Aking nilagyan ng tape para medyo sumikip po yung shafting. Para hindi po siya mapalag, umikot. Ayan, tapos yan po, nakasaksak na po ang pinaka power cord nya. Aking po pipihitin ang kanyang number 1 sa switch, selector switch. Ayan, yan po, umikot na siya ang kanyang pinaka-ilisi. Yan, nagsuswing din. Ayan, umikot na ang kanyang pinaka-ilisi. Ayan. Tapos sa aking pindutin na number 2. Ayan. Umikot na ng bahagyang bumilis. Akin muna pong i-steady. Tapos si number 3 po. Ayan. Lalo lumakas na po. Kanina po yung una kong kabit po ng hélice niyan ay mapalag. Magalaw po ang kanyang pinaka-cover ng motor. Kaya akin muna pong inayos muna para pagka tinesting natin ay okay na. Ayan. Hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito mga idol. Kung nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo, baka pwede ko pong hilingin po ang inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Dan, maraming salamat po sa mga kaibigan ko po sa YT, mga brother, mga idol, mga loads. God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa ating pang-araw-araw na hanap buhay. Bye bye na po mga idol.